Ngayon, mga bossing, dumako naman tayo. Asan ba yan? Masakit kapag yung ICC na yung inano natin eh. Yung itinapik natin eh. Pero ho, mga bossing, tingnan nyo. No, hindi natin maiiwasan kasi talagang papunta naman po talaga diyan eh. O eto na. Para samahan. Oh, si Bato de la Rosa at si Bungo na din ho, mga bossing. Yung una medyo bato-bato lang din po eh. Ngayon medyo sama na din yung Bungo na pangalan kasi ho, palapit na ng palapit ang unang quarter ng 2026 ho, mga bossing. Di ba ang sabi ni Antonio Trillanes na dating senador, ang una, si Bato de la Rosa, mga Disyembre. Ngayon nga ho, nagtatago na. Hindi na makita. Sayang naman ang pera na ikinakaltas sa atin. Sayang naman yung mga kinsenas katapusan na ibinabawa sa mga sweldo natin. Pasweldo kay Kiko Barsaga, pasweldo kay Bato de la Rosa. Diba? Tapos hindi na magpapapasok ko. Tapos susweldo pa din. Ngayon, pati si Bungo, baka malamang magtago na din po. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Ayan na. Ayan na. Dali lang mga bossing. Sige, mamaya na. Mamaya ako na gagawin. Bato de la Rosa at Bungo na. Mga DDS, magigay! Bakit? Dapat nagsasaya kayo kapag kaganito na yung mga balita. Kasi yung tatay ninyo na si dating Pangulong Duterte na awang-awa kayo at pinangakuan ni Bato de la Rosa na bibisitahin niya bago mag-eleksyon o pagkatapos ng eleksyon, eto na. Pagkakataon na ito. Di ba? Na magkasama-sama at magkaroon ng kasama si dating Pangulong Duterte doon sa Oblo. Para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Yan na, pati na si Bungo. No? Sabi ni Sir Sunny Rap, Boss Mark, nasa work ako. No, naka-live ka na. Sana po sinabi ninyo para hinintay po namin kayo makauwi bago tayo makapag-live. Shout out Sir Sunny Rap. Ang detalye sa Agenda Weekend Report. Sana tingin ko naman nandito. Nandiyan ba si Jordan G present? Nandiyan yan, present yan eh. Jordan G, pakipalitan mo nga yung title natin dito sa live na ito. No, ang ilagay mo diyan, Bungo magtatago na din. Tapos lagyan mo ng question mark kasi nagtatanong tayo dahil etong mga ito, mga bossing, mga duwag eh. Ang yayabang ho magsabi na kesyo daw ho, I am ready. Yung mga ganun, I am ready, sabi ni Bato de la Rosa. Come on, Mr. Trillanes, Mikmadi. Pero ngayon mga boss, ayun, chismis pa lang nagtatago na si Bato de la Rosa. Baka si Bungo, ganyan din po kapag pagka si Ombudsman Remulla nagsalita na naman, eto, meron na din po, unofficial na warrant of arrest etong si Bungo. Baka pati po yan, mga kababayan, magtago na din po. Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer. Ayan, sabi ni Jordan G, oh yes. Pakipalitan mo na din yung thumbnail natin, Ito tingin ko mas mainit kaysa doon kay Jimmy Bondoc. Takot naman ang mga DDS. Lagay mo, Bongo, magtatago na din. Tapos question mark, 10 question mark. Baka hindi pa maintindihan ng mga DDS. No? Tuloy. The war on drugs as admitted ang ama ng Tokha. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Ayan. Pwede din ilagay dyan na thumbnail. Bongo, may warrant of arrest na din? Question mark. Lagyan mo ng question mark kasi yung mga DDS hindi maintindihan na nagtatanong tayo. Di ba? Pwede yun sa thumbnail. Matatandaan kamakailan lang nang paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Pero wala pang natatanggap, narinig din naman nila yan.
Pero si Bato, certified, nagtago na agad. Grabe, ang bilis ni Bato, no? Nung narinig ko, isang araw, yung warrant of arrest, ayun, hindi na agad pumasok. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Christina Sandali, sabi ni Chi Villaruel, Mark, pansinin mo naman si Lemuel Duterte daw. Nandyan ba si Lemuel? Okay. Oh, Lemuel, shoutout sa'yo. Oh, isang... Nakakalimutan kasi natin, baka magtatampo yung mga DDS na yan eh. O, nasan kayo? O, sabay-sabay tayo. No? Isang bagsak. Sulid. O, sulid pa din. O, tapos wag niyong kalimutan yung heart. Tapos yung kamao, ilagay niyo dyan. Para kay Lemuel yan. Okay? O, yan ha. Baka ano, ayan, tama. Yan ganyan no. Sabay-sabay tayo. Sulid! No, green na heart at yung kamao. Si Alaga. Na-miss siguro nitong magsususulid. Oh, ayan, sulid! Para naman hindi hindi magtampo yung mga DDS dyan. Conti kung sakali hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Pero tingin ko, lalong kinabahan sila Bato de la Rosa at sila Bungo dyan, mga bossing eh. Nung hindi po naaprobahan yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Kasi ganun din eh. Kung sila hihiling, kunyari nasa loob na si Bato at si Bungo, no? Hihiling sila ng interim release. Malamang sa alam na ho, mga kababayan, kung ano yung posibleng maging resulta nung hihilingin nila. Pagkagaya lang din po nung kay dating Pangulong Duterte. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong Yung kay Bungo naman, administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang Oy, eto, nung matandaan nyo, mga kababayan, yan po yung hearing doon sa Senado na ang sabi ni Duterte, si Bato. Death squad yan. Nanlaki yung mata. Ito ho, mga kababayan, na ito yung hearing na yon. At ito din, yung hearing na sinabi ni dating Pangulong Duterte na binubuyo nila, inuudyokan nila na manlaban yung mga suspect nila. Diyan. Kaya sabi nung ICC siguro, into na natin tong investigasyon na to. Ayan na, mismong umaamin na, mismong lumabas na sa bibig ng dating Pangulo ng Pilipinas na talagang inuudyokan, binubuyo nila na manlaban yung mga suspect pa lang nila. pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Aba, Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. ayan. Kung maalala nyo ho, mga bossing, 2 buwan siguro makalipas, no? May inilabas na papel yung ICC at sinasabi doon, na merong 8 taong redacted yung mga pangalan. No? Ang isa sa nakikita ko doon na posible na makasama si Vitaliano Aguirre, si Bungo, Christopher Lawrence Tesorogo na wala daw pong kinalaman sa CLTG Construction Company nung kanyang ama. Sino pa? Meron pa akong nakita doon, 4 na word na pangalan eh. Si Sara Duterte yata yun. Sara Zimmerman Duterte Carpio. Parang kasama din yun. Tapos yung iba, yung mga kapulisan na nakasama, yung mga ibang mga PNP chief na. Redacted Yung mga ibang general. at oburado ang mga pangalan nila, pero Baka magtagulat. Pero yung kay Bato de la Rosa, rektahan po. Na sinasabi doon kakuntsaba ng dating Pangulong Duterte. kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number Enough, wala namang iba doon kundi si dating Pangulong Duterte at si Bato de la Rosa. Yung 2 is police officer, tapos appointed, and so forth.
There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. May 2 tao na hindi police pero appointed. Appointed ba si Vitaliano Aguirre? O ito na, o si Bato de la Rosa yung tinutukoy doon, appointed as PNP chief. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. Naku po! Yung Julalay, mga kababayan. Maalala nyo ho yun? Julalay ho. Yung taga-taabot ng towel ni dating Pangulong Duterte. Si Bungo lang naman ang nakikita kong ganun di ba? Max Sarsuelo? Max Sarsuelo. May ganun Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero Hindi na pagbigyan o hindi na aprobahan yung interim release ng dating Pangulo, mga kababayan. So, ibig sabihin yan, 8 taon hanggang 10 taon na. Ano po? 8 taon hanggang 10 taon yung posibleng itagal ni dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC. Aray ko po. Si Sal Panelo? Oo nga din, kaibigan din si Sal Panelo. Baka kaya bumabaliktad ngayon. Baka kaya inuuto ni Salvador Panelo, ang ating presidente, na meron daw political will at magaling daw ang ating presidente. Base ayon kay Sal Panelo ho, mga kababayan. Oo nga kasama din yata yan. paasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. O yan, kailan daw ho yan, mga bossing? Sandali, putulin, pero ibabalik ko din ho yan. Kailan daw ho yan? Sabi ni Atty. Cristina Conti, mga bossing, ICC lawyer.